natin ang magiging kalagayan ng panahon. Sa pinakahuling weather bulletin na nilabas ng Pag-asa kaninang madaling araw, ang bagyong Sikaloy o dating bagyong Sikaloy ay tuluyan ng nalusaw at itinuturing ng isa na lamang LPA, low pressure area o sama ng panahon. Batay sa available satellite data, namataan ang sama ng panahon na dating bagyong Sikaloy sa may layong 470 kilometro silangan ng Virac at Anduanes. Hindi na ito nakakaapekto sa kalagayan ng panahon sa anumang panig ng bansa sa ngayon. Inaasahan na ang low pressure area na ito na nagmula sa pagiging bagyo ay malulusaw pa sa mga susunod na oras. Samantala, ang forecast weather condition sa Metro Manila at sa buong bansa pare-pareho na ang kaulapan ng kalangitan ay dala naman ng localized thunderstorms. Posibleng mga mahinang pag-ulan sa hapon o gabi. Samantala, inaasang mataas pa rin po o mainit ang temperatura sa maghapong ito. Maglalaro ang temperatura sa pagitan ng 24 degrees Celsius hanggang 36 degrees Celsius sa araw na ito. Kahapon na italang mainit na temperatura. Bandang alas 3 ng hapon na dito ang pinakamainit na temperatura, 36.7 degrees Celsius. Samantalang ang pinakamababang temperatura ay maalinsangan pa rin 26.3 degrees Celsius. Ito'y aktual na sukat ng temperatura at hindi heat index. Samantala, dahil sa init ng panahon, tumaas ang consumption ng kuryente sa buong bansa dahil iniiwasan ang alinsangan ng panahon. Sa lakas ng electricity demand, nagkaroon ng yellow alert na itinaas ang NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, sa Visayas ng 3 oras kahapon. Ang power reserve ay bumaba sa required levels dahil sa high electricity demand at nataon pa na nag-shutdown ng ilang coal-powered plants. Inilagay ng NGCP ang rehiyon ng Kabisayaan under alert level mula alas 5 hanggang ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Matapos ang peak demand ay umabot ang 2,500 megawatts. Samantalang ang available capacity ay 2,600 megawatts lamang. Ito ang pangatlong yellow alert sa Visayas sa taong ito, kasunod ng kaparehong advisories noong nakaraang buwan ng Enero at Abril. Lumala ang sitwasyon dahil nagkaroon ng outage dahil 1 o 3 coal-powered facilities na may pinagsamang capacity na 500 megawatts ang nagkaroon ng shutdown o nasira. May 20 power plants ang napwersang nagkaroon ng outage sa Visayas, samantalang 9 na iba pa ang nag-ooperate sa reduced capacity, kaya mahigit sa 800 megawatts ng capacity ang nawala sa available grid sa Kabisayaan.